December 30, 2024, isang sea drone na may numerong HY119 ang nakuha ng mga mangingisda malapit sa barangay Inarawan, San Pascual sa probinsya ng Masbate. Ang nabanggit na drone ay agad na ipinaalam ng mga mangingisda sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa isang pulong balitaan sa headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo araw ng Martes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy ngayon ang kanilang ginagawa na masusing investigasyon at forensic analysis sa naturang submersive drone. It is currently undergoing forensic analysis which will last from 6 to 8 weeks. Offhand, I could say that it is bright yellow in color, 3.5 meters in length, 24 centimeters in diameter, and weighs 94 kilograms. Equipment such as these are used for gathering bathymetric data such as water temperature, the depth of water, and salinity. Aminado naman ang opisyal na ang nakuhang drone ay mahirap anyang ma-detect. Yung ganitong kagamitan, ganitong equipment is difficult to detect. Hindi rin anya ito ang unang pagkakataon na meron silang nakukuhang drone o parte ng mga kagamitan sa karagatan na sakop ng Pilipinas. All our actions and pronouncements are evidence-based. Secondly, it is not the first time that we have come across or received reports, bits and pieces or specimens of equipment like this. Tungkol naman sa tanong kung bakit hindi agad ito ibinalita sa publiko, paliwanag ni Trinidad. Just because it doesn't hit the news doesn't mean that we are not doing anything. If you notice, this yellow submersible drone first came out through social media and then it gained traction from there. Hindi ibig sabihin pag walang lumabas na news, wala tayong ginagawa. Samantala, hindi pa malinaw para sa Philippine Navy kung saan at kanino galing ang nasabing drone at hindi rin nila masabi kung galing ba ito sa China. A lot of speculation has been going on, but let me state that speculation is no substitute for evidence. Bilang tugon sa nasabing insidente, ito naman ang gagawin ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. The AFP is on top of the situation and taking this seriously. The AFP currently is developing measures and countermeasures to secure and to protect our maritime domain in partnership with our treaty ally and other partner nations. And this includes the field of autonomous and unmanned systems. Isinusulong ng isang senador ang imbestigasyon sa submarine drone na na-recover ng mga mangingisda sa karagatan ng Masbate kamakailan. Kabilang anyay posibleng mga seryosong implikasyon nito sa maritime security at pagtalima sa maritime laws ng bansa. Araw ng Lunes, January 6, ay naghain ng resolusyon si Senator Francis Tolentino para siyasatin ng Senado ang insidente kung saan natagpuan ng isang grupo ng mga mangingisda ang drone na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Inawaran sa bayan ng San Pascual, Masbate. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanungang hindi pa natutugunan. And I was informed it will take 8 weeks to have the inquiry of the Philippine Navy concluded. Lumalabas sa inisyal na imbestigasyon na remote-controlled electronic device ang drone na maaari umanong ginagamit sa komunikasyon at paglalayag. Kaugnay nito, kumpiyansa si Tolentino sa kakayahan ng mga inhinyerong Pilipino na ma-reverse engineer ang drone kung kinakailangan. Kaugnay nito ay ipinunto naman ni Senator Tol ang kahalagahan ng pagtalima sa maritime laws ng bansa. Kabilang ang Philippine Maritime Zones Act o ang RA 12064 at Archipelagic Sea Lanes Law o RA 12065. Ang huli ay nagtatalaga ng sea lanes na maaari lang daanan ng mga banyagang sasakyang pandagat kung sila ay babaybay sa mga karagatang sakop ng bansa. Sa ilalim ng Section 7 ng Philippine Maritime Zones Act, sakop na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang hanggang 200 nautical miles ng karagatan mula sa baselines nito. Kasama sa mga karapatan ng bansa ang eksplorasyon, paglilinang at pangangalaga sa mga likas na yaman sa loob ng EEZ. Kabilang din sa mga karapatang ito ang jurisdiksyon sa mga artipisyal na isla, siyentipikong pananaliksik at proteksyon para sa marine environment. Ang anumang uri ng marine scientific research, kabilang ang paggamit ng drones, ay dapat tumalima sa mga probisyon ng UNCLOS at maritime laws ng bansa. Itinakda naman sa Section 10 na dapat ay mga Pilipino ang pangunahing makikinabang sa anumang maritime research na kailangan din ng pahintulot ng pamahalaan. Nakasaad sa Section 11 ang mga obligasyon na pangangalagaan ng marine environment
habang nakapaloob naman sa Section 15 ang mabibigat na multa na mula sa $600,000 hanggang sa $1 million sa anumang paglabag sa mga karapatan ng bansa. Ang haba ay 12 feet noong drone. Ang length, ang kulay ay dilaw. Ang purpose, scientific research because of the colors. Ang kulay kasi ng scientific, dilaw at pula. Kung ang drone naman ay mapapatunayang pag-aari ng banyaga, dapat itong sumunod sa mga regulasyon at may karapatan ng pamahalaan na ito ay kumpiskahin at suriin ang nasabing drone. Having an inquiry as to the presence of the submersible drone discovered off Barangay Inarawan in San Pascual, Masbate. So that would be next week once the session resumes. Sir, committee ninyo po ang Yes. Yes. Sir, anong reason bakit kailangan pong magkaroon ng inquiry sa palagay po? Maraming tanong na dapat sagutin. Maraming himala na dapat malaman. Maraming mga katanungang hindi pa natutugunan. And I was informed it will take 8 weeks. 8 weeks to have the inquiry of the Philippine Navy concluded. 8 weeks. Kung nakita ito, December 30. Bilangin nyo yung 8 weeks. The whole January will be consumed by the investigation. In the same manner, February will be consumed. So, ang haba ay 12 feet. Ang haba ay 12 feet noong drone. Ang length, ang kulay ay dilaw. Ang purpose, scientific research because of the colors. Ang kulay kasi ng scientific, dilaw at pula. Ang kulay ng military sa submersible drones, itim. Ang nakuha sa Masbate, dilaw. Tanong nyo siguro, meron ba nilabag? Tingnan natin kung ano yung madi-discover sa forensics. At siguro sa investigation, dapat masagot din ng Department of Foreign Affairs kung merong permit sa coastal state sangayon sa UNCLOS ang Pilipinas para mag-conduct ng scientific at marine research ang isang dayuhan sa bansa. Sir, sorry, layman's term lang. Dapat kapag nade-deploy ng ganitong mga submersible drone galing sa ibang bansa, dapat po kumukuha ng permit. Correct. From the Philippine government. Correct. Sir. Correct. And right now, we don't... Yun ang lalabas sa investigation kung may permit. Patatawag natin ng Foreign Affairs. Right now, sir, we don't know yet if they have permit. Wala pa akong alam. Kasi meron posibilidad na 100% sure galing ito sa isang mothership. Yung mothership na yon nasa loob ng ating karagatan. Whether it is territorial sea, contiguous zone, or exclusive economic zone. Or, pwede rin itong airborne. Pwede rin ito nang galing sa himpapawid, binaba. May posibilidad na ganon. Ano ang pwedeng gawin ng isang marine research? Test salinity. Test the waves. Test the underwater current. Test the resources beneath the sea. Ayun. I've said a lot. But sir, kung research lang siya, Mm. wala tayong pangamba na for espionage, no? Or anything na may delikado sa national security po natin. When you define national security, hindi naman ito military lingo per se definition. National security encompasses
economic, social, even food security, magkakasama lahat yan. So, it can be a prelude to research that would probably lead to something bigger than the research itself. The product can be used for anything. Yung ilalim ng dagat, ano ba yung uri ng buhangin? Ano ba yung uri ng mga corals? Ano ba yung uri ng isda? Ano ba yung pwedeng makitang natural resources? Ito yung pwedeng gawin na mga ganun drone. Habang tayo nag-uusap ngayon, ongoing pa yung pagbigyan natin ang Philippine Naval Authorities na matapos yung kanilang forensics. Should we be worried on the existence of such in our Philippine waters, sir? Pag walang permit. Pag walang permit. Kasi usually ang distance nito, sinabi ko na to dati, pag ganito mga submersible drones, siguro 10 kilometro. So, most probably, nanggaling ito sa isang mas malaking sasakyang pandagat na inilunsad. Subalit, meron din posibilidad na ito ay deactivated na at naanod na lamang. So, malaki rin ang posibilidad na hindi talaga sa San Pascual ito nilunsad. Maaring sa ibang lugar, deactivated na, naanod na lang sa ilalim. Ilang bagyo ba ang dumaan sa atin? Lalo sa Region 5. Simula kay Christine. So, maaring naanod na lang yan. Kasi, halos ano na siya eh. Halos patay na siya, dead battery na siya. Nakapag-emit na siya, sigurado, ng informations at signals kung saan yung mothership. Ayun, marami na kayong alam. Yung mga ganitong kaso po ba, na let's say may permit o alam ng Philippine government, kapag may nangyari po, halimbawa tulad niya, napadpad na lang, kailangan din i-inform ang Philippine government na deactivated na, meron kami nawawalang... Dapat. Kasi pag pag binasa nyo yung UNCLOS, hindi ko lang ma-check kung ano yung provisions ngayon, merong sharing of information yan eh, lalo sa scientific marine research. MSR, Marine Scientific Research. So, yung hindi natin alam, nahingi rin tayo ng datos sa kanila kasi wala tayong ganong kagamitan. So, malalaman natin sa DFA. So, napakagandang matanong natin sa Secretary Manalo kung may permit at kung para saan. Kung wala, ay ibang usapan na uli yun. Sir, since likely of Chinese origin siya, mapapatawag po ba tayo from the Chinese Embassy, representative po? Hindi mo na. Siguro atin mo nang may immunity sila, hindi basta-basta 'yon naiimbita eh. So atin muna, hayaan na natin DFA to embassy kung meron ngang nalibag, file ng diplomatic protest, pero ang maganda ngayon matapos muna yung 8 linggong pagsusuri. Ano pa lang, December 30 ito. Ngayon ay January 6, so 1 linggo pa lang. So, 7 weeks na lang ang hihintayin natin. Alam na natin yung nilalaman nito sa loob. Sir, when we say nilabag, aalamin sa hearing kung may nilabag siya sa UNCLOS? Correct. May permit ba o wala? Kasi kung matatandaan nyo, yung ating ginawang batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law, patungkol yun sa mga sasakyang pandagat na dapat nandun sa sea lanes. So, kung alamin nyo ngayon, nasaan ba yung sea lane dun sa area yon? So, ito yung channel ng nagmula sa Sibuto papunta sa Mindoro. Yun na, malapit-lapit. So, dapat doon dumadaan yung mothership niya. Pero dahil sa tingin ko ay deactivated na, matagal na itong palutang-lutang sa ilalim. Naanod na kung saan man siya galing. Ayun. Sir, pwede siyang listening device. Yung listening device, yun yung nabanggit ko kaninang kulay itim. Okay. Kasi pwede yata siyang for communications. Tama, sabi niyo nakapag-transmit ng info, pero hindi siya pwedeng listening device. Ibang drone yun. Ibang drone yun. Sir, would you know kung may capable ang Philippine Navy natin na mag-detect ng mga ganito, mga unmanned
Ang ating panawagan ngayon, katulong kayo, ay sa lahat ng ating mangingisda. Kung meron kayong nakita o minahuli ang inyong lambat o minahuli ang inyong mga kasamahan na ganitong uri ng mga drone na kahinahinala, pakikuha, paki-report at isurrender sa Philippine Navy o kaya sa Philippine Coast Guard. Marami ako nabalitaan na kahit sa mga putol na buntot ng mga satellite ay maraming nasusurrender na ang ating mangingisda. So, yung ating mga nangingisda ay wag po siguro itong itago o ituring na souvenir, isurrender natin sa pinakamalapit na Philippine Naval Detachment. Sir, aside from DFA, sino po mga ipapatawag sa hearing next week? Navy, AFP, siguro PCG, sir. PCG, yung isang in charge sa meron isang opisina, nakalimutan ko sa DNR at saka sa DOST. Sir, isa lang po tungkol kay Sir Alexander. Bakit po niya preferred na maging Pilipino? I cannot answer that. During the hearings, I was asked, why do you prefer to... Because he has been participating, because his tournaments, his sports association would allow a partnership with a foreign national. And it so happened that Isabel Games is a Filipina. And they have known each other for quite a while, and they have worked as a tandem, and they have earned medals, producing medals and honors for the Philippines. Now, allowed yun sa sports nila, yung dual. Ngayon, mas minarapat niya na siguro i-full-time na natin ang pagiging Pilipino at para makapagturo din sa mga kabataan na pag-retire niya dito sa Pilipinas. Wala naman tayong winter dito we don't have winter here in the Philippines. We have skating rinks. So. But just to add, for even like, because a lot of the Russians now are not allowed to participate in it. But even before that, they were already partners. So even before the ban, they were already partners. Mm-hmm. So it's been like 3.5 years, 3 years, 4 years already. So tomorrow you leave again for training or for competition? Training. Yeah. Mahilig to sa inasal. Yung lagi siya you like chicken inasal. You always, yun ang paborito niya. Kaya napunta siya rito. Meron pa kayong tanong? May merienda tayo dun sa kabila. Yeah. Wala na? Tanong lang yung sa hearing po, is it simultaneous with the investigation being conducted by Philippine Navy or after na po ng 8-week time? Simultaneous. Yes. So. It doesn't prevent us from conducting our own inquiry. So hopefully we can do this on... yes. So 3 days. Ano bang araw ang Monday? 9? 13. 13. There are, marami nang nag-declare ng holiday sa 13, Alam niyo na yun, Maraming declare sa holiday. Alam niyo, kayo ang dapat nasa ground, Kayo ang dapat na drone. Sir, masipag kami. Gusto namin pumasok na. Marami na. I think Manila will declare it as a holiday. Sa 13, Pasay might. So alamin niyo na lang 'yon. Binibigyan ko lang kayo ng info. So, any other questions? Sir, reaction, comment lang po dun sa pagbabago sa composition ng National Security Council. Sumagot na ako doon. Discretion of the President. Discretion of the President as the Chief Architect of Foreign Policy and the Commander-in-Chief. Walang magiging effect, sir, dahil marami na wala. I don't see anything that would diminish the output of the National Security Council. Okay, sir. Thank you, sir. May merienda rin sa kabila. Akala ko dito dinala nandun pala. Sir, ginugyan ko Google. National Rubber Ducky Day. So, one day. Totoo, sir. Ducky? What's Ducky?